ka-Fire Force, may mga letrang lilitaw sa mga bahagi ng vlog na ito upang mabuo ang word of the vlog. Kaya manood ng mabuti at paki-comment sa baba ang nabuo ninyong salita. Dahil 3 sa random na ka-Fire Force ang maaaring manalo ng tumataginting ng 100 pesos. Isa sa mga pinawang problema ng ating komunidad ay ang kakulangan sa tamang kaalaman at mga kagamitan para sa fire prevention. Marami ang mga sunog dahil sa kakulangan ng fire safety measures mula sa mga bahay, paaralan, hanggang sa mga negosyo. Kung hindi tayo magkakaroon ng pag-iingat, kung hindi tayo magkakaroon ng tamang kaalaman, maaari tayo maging biktima ng sunog. Di lamang matataas ng isali ang kailangan natin tunti-tingin, pati na ang mga ating sarili. Two hours later. Wait, kanina pa nakasasok to. Ano mo ba kanina? Pwede na po, overheat to. Matanggal na ba? Ayan, hindi mo na nakasaksak. Hindi ba alam na pwede mag-cause ng overheat at mag-cause ng sunog? Alam niyo ba ang overheat? Yung patuloy na pagdaloy ng kuryente sa isang bagay na nakasaksak ng matagal na panahon. Pwede yung insulation o yung mga wire, mga gomang nakabalot sa wire ay pwedeng masunog o matunaw. Basta matunaw ito, pwede ito mag-cause ng short circuit, tatawag natin spark na pwedeng kinalaunan ng sumabog ang saksakan. Kaya pwede ito mag-cause ng sunog. Lalo na kung ang mga outlet natin o yung mga saksakan ay kadikit lamang ng mga combustible material katulad ng mga kortina, mga papel, o kaya naman ng mga karton. Alam niyo ba na isa pang sanhi ng overheating na tinatawag nating overloaded o yung maraming mga nagsaksak sa mga outlet o mga extension natin sa mga bahay. Dahil sa sobrang daming nakasaksak, nag-overheat yung tinatawag nating outlet patulad lamang na ito. Basta maraming nagsaksak dito, mag-iinit yan dahil sa sobrang tagal na nagsaksak na pwede mag-cause din ng short circuit o ng overheating na nag-cause din ng sunog. Ikalawa pa, ang tinatawag natin paggamit ng mga luma nating appliances o mga defective na mga appliances o mga kagamitan sa bahay na isaksak. Dahil sa sobrang katagalan ng ating mga gamit, pwedeng mga wiring o yung mga cable na to yung mga sira na. Kung pilit pa natin itong gagamitin, pwede itong mag-cause ng sunog. Isa pa, kung mayroong defect naman ang ating mga appliances na ginagamit na hindi natin agad napapansin, pwede rin ito mag-cause ng sunog. Pero baka isipin nyo, bakit yung aircon o yung mga ref, mga computer, pwede natin gamitin ng matagal o magdamag. Isa lang ang sasagot dyan, dahil meron silang tinatawag na cooling system. Yung cooling system, parang may mga electric fan sa loob, built-in na sa kanila, para tumulong mag-regulate ng init at ilabas ang init na napoproduce sa matagal na paggamit. Pero kahit na meron silang cooling system, kailangan pa rin natin i-maintenance ang mga ating kagamitan sa bahay. Tandaan na huwag natin iiwanan ang ating mga gamit o mga appliances na kasaksak lang ng matagal na oras. Lalo na dahil ito yung pwede mag-cause ng sunog. At lagi natin i-maintain na tingnan yung mga saksakan regularly, kahit once a month or twice a year. Dahil ito yung mga ginagawa natin para maiwasan ang sunog na dahilan ng kuryente. Mga ka-Fire Force, alam nyo ba na ang paglalaro ng posporo o lighter ay maaaring magdulot ng sunog? Tulad nito, ang simpleng paglalaro ng posporo, lalo na sa mga lugar na may tuyong damo, dahon, o iba pang madaling masunog na materyales, ay maaaring magresulta sa sunog.
Ang apoy mula sa posporo ay mabilis kumakalat kapag may combustible material sa paligid. At kapag hindi agad napigilan, maaring magdulot ito ng malawakang pinsala sa ari-arian, kalikasan, at buhay ng tao. Kaya maging responsable tayo sa ating mga kilos upang maiwasan ang ganitong sakuna. Isang maliit na pagkakamali ng paggamit ng posporo ay maaaring humantong sa malubhang pinsala. At para sa mga magulang, ugaliing itago ang posporo at lighter upang hindi ito mapaglaruan ng mga bata. Keep safe mga ka-Fire Force at God bless. Mga ka-Fire Force, narito ang mga paraan upang maiwasan ang sunog na dulot ng posporo at lighter. Una, iwasan ang paglilihi at paggamit ng posporo at lighter kung hindi naman kinakailangan upang mabawasan ang panganib ng sunog. Ikalawa, kung hindi maiwasan ang paggamit nito, siguraduhin ang mga ito ay nakatago sa ligtas na lugar na hindi maaabot ng mga bata. Ikatlo, kapag gumagamit ng posporo, tiyakin wala na itong liyab o apoy bago itapon. At panghuli, itapon ang ginamit na posporo sa tamang basihan upang maiwasan ang anumang posibleng sanhi ng sunog. Tandaan, ang pagsunod sa hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat at makaiwas sa sakit. At upang maging matagumpay na ang mga hakbang na ito, mahalaga na matiyak ang pagkakaroon ng tamang resources. Una, funding for fire safety program. Kailangan na sapat na pondo upang sustentuhan ang mga programa at kampanya para sa fire prevention. Ang mga lokal na gobyerno, organisasyon at mga pribatong sektor ay dapat magtulungan sa paglalaan ng mga kinakailangang pondo. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas ang mga kampanya at pagsasanay sa layuning mabawasan ang mga insidente ng sunog sa bawat komunidad. Pangalawa, ang proper fire safety equipment. Dapat tiyakin na ang bawat tahanan at komunidad ay may sapat na akses sa mga kagamitan tulad ng fire extinguishers, smoke alarms, at fire exit. Ang mga kagamitan na ito ay hindi lamang dapat available, kundi kailangang maayos at regular na isusuri upang kahandaan ang oras ng sakuna. At panghuli at marahil ang pinakamahalaga ay ang community cooperation. Walang halaga ang mga kagamitan at pondo kung walang kooperasyon mula sa bawat isang miyembro ng komunidad. Ang bawat isa ay may mahalagang papel sa pag-iwas sa sunog, mula sa pagsunod sa mga fire safety protocols hanggang sa pagiging alerto sa mga posibleng panganib. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa ay ang siyang pundasyon ng isang ligtas at maayos na komunidad. Kaya mga ka-Fire Force, sa pamamagitan ng sapat na pondo, tamang kagamitan at kooperasyon ng bawat isa, magiging mas matibay ang depensa ng ating mga komunidad laban sa sunog. Ang mga solusyon sa pag-iwas sa sunog ay kinabibilangan ng fire safety education, tamang paggamit ng mga kagamitan at regular na fire drills. Pati na rin ang pag-invest sa fire safety equipment tulad ng fire extinguisher at alarms. Mahalaga rin ang community awareness, kung saan ang pamayanan ay nagtutulungan upang mapalaganap ang kaalaman sa fire safety. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mapapalakas ang proteksyon sa buhay at ari-arian. Ano ang tawag sa apoy na hindi natural na nangyayari? Sinadya o may nagplano nito. Ang ganitong uri ng apoy ay hindi basta aksidente. Ito ay isang gawain may layuning magdulot ng pinsala o pagkawasak sa mga gusaling bahay o kahit ari-arian ng iba. Ito ay isang seryosong krimen na nag-iiwan ng malaking epekto hindi lang sa mga ari-arian, kundi pati sa mga taong apresentado. Alam mo ba kung ano ang tawag sa ganitong gawain? Ang sagot dito ay ang word of the vlog. Kaya kung alam nyo na ang sagot, paki-comment na upang manalo ng 100 pesos. Dahil tatlong random na ka-Fire Force ang mananalo. Mga ka-Fire Force, salamat sa panonood. Please like, comment, Share, subscribe.